Good morning guys! Almost 1 hour yung biyahe namin papunta dito. Magbe-breakfast lang kami tapos diretso na kagad sa poultry site. Kakakot pa kami ng mga steel cages kasi medyo malayo pa daw yung poultry site eh. So hindi na kaya ng access ng mga sasakyan. So hakotin lang namin. So guys, medyo malayo-layo yung hakutan ng mga materyales galing sa main road papunta na. Pero parang hindi kinaya kaya iniwan nila yung isa dito tapos babalikan lang nila yan mamaya. So guys, kapag tumitingin kayo ng mga areas nyo na nagbabala kayo mag put up ng layer poultry farm, tingnan nyo talaga muna yung terrain kasi mahihirapan kayo pag transport ng feeds, tapos yung pag transport ng mga yung pag transport din ng mga na-harvest nating mga eggs. So ito medyo mahirap ito kasi during rainy season may konting ilog tayo or yung creek na dadaanan papunta sa taas. Mahihirapan tayo dyan kapag may tubig na umaagos dyan, so mapuputol yung access natin papunta sa poultry. But anyway, baka next time gawan ng paraan niya ng may-ari na maybe lagyan ng small bridge or yung mga made of light materials na bridge. So ito yung mahirap dito na part kasi yun nga may creek, tapos medyo uphill yung ano niya, yung kabila. Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon sa municipality ng PUV Corpus Masbate para mag-install ng nasa 500 heads capacity na steel cage, and then after ng installation namin ay i-deliver namin dito ang 500 heads ng mga RTL.
pamilya, Hindi kaya ng kasi salary, bayaran mo pa kuryente. tubig, lahat. Lahat na bibilihin mo. Oo. Kahit asin. Kahit Tapos, paano yung mga naipundar mo sa Manila? Anong nangyari doon? ginawa ko sa bahay, bininta ko rin para i-invest ko rito sa egg poultry. Parang ano na sir, yung parang final na to na ano, wala nang balikan doon sa Manila. Decide ka na dito na sa probinsya manirahan Probinsya na talaga. ako manirahan. Dito naman din ako lumaki. Dito na lang mapapatuloy ng Dito ano. magpatuloy ko yung ano natin, kung papalarin. Pero nung ano sir, na hindi pa nag-pandemic, nakapag-isip ka na din ba na halimbawa gusto mo mag-retire dito sa Masbate kasi taga dito ka na din ng ano? Yan yung iniisip ko nung nagtrabaho pa ako na habang natin na pauwi talaga ako sa Masbate. Kahit hindi pa nag-pandemic. Oh. Kaso parang na medyo napaaga lang no kasi Napaaga lang ng konti. napaaga lang dahil nga sa pandemic. Tapos pandemic. Ilang months ka na dito sa Masbate? 5 months. 5 months. Tapos so far okay naman. Okay naman yung rito. Yung- Hindi naman katulad doon sa Maynila na napakahirap. Oo. Mas maganda rito sa probinsya dahil kung ano mang nakikita mo sa mga kapitbahay mo, pwede mo mahingi yung mga gulay. Oh, Doon mahirap lahat binibili. lahat binibili. Oh. Tapos ang problema doon, masyado maingay, matraffic. Ayun, nandun na Oo. lahat. Dito sobrang payapa. Sobrang tahimik. Sobrang tahimik ng lugar. Oh. Walang dumadayo rito, wala kang kausap. Wala kang kausap. Oh. Pero sa tingin mo sir, baga makakapagpatuloy ka din ng life dito sa probinsya. Ganda rito sa probinsya, makapag-isip ka ng maayos rito kaysa Doon sa Manila. stress ka ron dahil lahat na nandun na. Nasa ilang hektar nga itong property na ano nyo? Ng mga 1.5 hectares. 1.5 hectare ang property. Tapos itong portion na binakuran mo, Half hectare. half hectare lang ito. Tapos andito yung bahay mo tsaka yung building ng poultry. Meron naman kuryente dito, may source ng tubig. Mayroon naman. Kompleto naman siya dito. So, yung challenge mo lang dito sir is yung daanan mo. Yung daanan, Medyo malayo sa National Road, no? mga 400 meters ang layo. Oo, tapos may creek ka pa doon na dadaanan. What if masyado malakas ang ulan, hindi naman baha doon? Hindi naman, kaya naman daanan. Kaya daanan, oo. Aside sa manukan, ano pa yung mga gusto mong ilagay dito sa property mo? Mga gulayan, Kulay, oo. para sakali naman kung papalarin tayo dyan sa gulay. Oo. Bali yung sister mo, babalik din siya dito. Babalik. Yung sister mo is dating OFW, no? Yes. Saan siya na country? Ano? Sa Oman. Sa Oman. Ano yung work niya doon sa Oman? Grocery. Sa grocery siya. So, nung nag-lockdown din, Hindi, wala pang lockdown, nakakuha na sila. nakabalik na siya. Nakabalik na sila. Eh, yung asawa, pag-resign sa asawa niya sa trabaho. Yung asawa niya nakapag-decide na talaga na Pauwi pauwi na na sila siya sa Pilipinas. Dito na talaga magtayo ng negosyo. 2019 pa sila. Andito na sila sa Pilipinas para magtayo ng business. Bali yung property is parang sustainable naman siya. Kumbaga ko kahit wala kang pera, makakain ka dito sa probinsya. Parang nami-meet naman yung yung mga needs Okay naman na yung pangangailangan. yung pag rito sa probinsya, hindi na magastos yung rito, kaya yung pera ma-budget mo lahat sa mga sa gusto mong kakainin, save ka talaga ng konti. So ito is for good na talaga sir, no? Yes. Wala nang balikan sa Manila. Wala na, dito na. Nakapag-decide na talaga si Sir Edwin na dito na talaga manirahan sa property niya dito sa Masbate. Oo, so mag-a-add siya dito ng maraming animals para alagaan and then ibenta na din. At the same time, magtatanim siya ng mga gulay dito. Ang iba ibebenta, ang iba pang daily needs. Thank you sir. So guys, tapos na yung pag-install natin sa 500 capacity na steel cage. Sa neighboring barangay nito ay meron din tayong side trip na kung saan ay meron tayong i-install doon na nasa 100 heads capacity na steel cage. Maganda naman yung building nila, kaya lang may additional roof sila dito na nilagay. Kaya medyo hindi masyado nakakapasok yung sunlight at saka yung ventilation ay medyo limited. But in case na magpapalit sila ng bubong ng nilagay nilang additional dito, ay pwede namang i-remove yung ilang portion or bawasan nila. Yung reason nila na nilagyan nito is because para hindi daw mapasukan ng ulan kapag may ulan tsaka hangin or kapag merong bagyo. Kaya lang yung nakikita nating problema dito is madali itong dumilim tsaka matagal din itong lumiwanag dahil nga sa masyado mababa yung additional roofing na nilagay nila dito.
So maganda naman yung paka-install natin guys. Meron tayong mga kulang na konti. Then pag deliver na lang ng RTL natin i-kompleto yung steel cage.